After ko nga ihati si Sarah sa kanyang eskwelahan, nakisuyo nga ako sa aking biyanan na siya na nga lang sumama sa activity ngayon ni Sarah. Hindi kasi ako makakapag-stay ng matagal sa eskwelahan niya dahil nga meron nga akong trabaho ngayon. Ang galing nga, hindi nga ganun kapangit ang panahon kaya nakapaglakad nga ako ng matiwasay. Na makarating nga ako dito sa apartment na aking kliyente, aba, napakaway pa nga ako sa salamin na nakita ko sa harapan. Naalala ko lang kasi yung kabutihan ng Lord. Kasi alam nyo ba, nung recently mga day, ay namumblema talaga ako sa budget ko. Bali, magpa 5 years na pala ako nakatira dito sa The Netherlands. Biruin mo yun, nakarating ako ng 5 years. Parang kailan lang pinapangarap ko ang Europa. Pero ngayon, malapit na ako maging citizen. Pero bago mangyari yun, marami muna ako pinagdaanan. At isa nga doon yung lengguwahe nila. Medyo mahal din pala ang process, lalo na ang pagbabayad ng passport. Kaya sobrang prayer ko no, na sana Lord ay may dumating na milagro. Pero alam nyo ba kung bakit sobrang tight ko? Dahil nga napasabay nga itong aking riles o yung pagdadrive ko. Medyo may kamahalan din talaga yun at medyo masakit talaga sa bulsa kaya hindi rin ako masyadong nakakapag-ipon. But anyways, malapit na nga yun matapos. So ito na nga tayo sa aking citizenship mga day. Hindi pa nga ako citizenship kung tutuusin pero I claim it na ma-approve yun. Malaki kasi ang chance na ma-approve yun lalo na nagawa ko naman yung mga requirements na hinihingi nila. Medyo magtatagal nga lang at medyo maghihintay nga lang pala tayo. So, lagi ako nag-a-advance bayad sa aking riles. So, nitong October 2, so, tumawag sa akin yung aking instructor. Sabi niya, bakit daw ako nagbayad nitong October? Kasi kung tutuusin daw ay nabayaran ko na ang whole package. Monthly kasi ako nagbabayad. Parang automatic na sa akin kapag monthly ay nagbabayad nga ako. Ngayon sabi niya, isosorry niya daw yung binayad ko. So, doon natuwa talaga ako mga day. Sabi ko, oh, thank you Lord kasi unexpected yun para sa akin. Ang galing no, may mga unexpected talaga nangyayari sa ating buhay. Yung inaakala natin na wala na solusyon doon sa ating problema. Tapos bigla-biglang may ganitong mangyayari. O diba? Sobrang saya ko talaga nun mga day. Kasi hindi ko talaga ina-expect yun. Lalo na, hindi naman ako full-time na nagtatrabaho. Twice a week nga lang pala ako nagtatrabaho. Kaya hindi ganun kalakihan talaga ang sinusweldo ko kung ikukumpara ninyo sa mga full-time na nagtatrabaho. Kasi mas priority ko pa rin yung mga anak ko. Ayoko kasi magtrabaho. Yung nakukuha ko nga ang gusto ko at malaki ngayon na iuwi ko. Pero nasasacrifice naman yung time ko para sa mga anak ko. So wala din, diba? Kayo, may mga unexpected din ba kayo na hindi nyo inaasahan?